Nagpakalat na ng tracker teams ang Philippine National Police kasunod ng ruling ng Department of Justice na enforceable na ang arrest warrant ng International Criminal Court. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Enforceable o pwede nang ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa ayon sa Department of Justice. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa Temporary Restraining Order o TRO petition ng Senador. Dahil dito, inatasan na ang PNP at NBI na arestuhin si Bato. Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Pwede naman daw iapela ni Senador De La Rosa ang ruling ng SC, pero naninindigan ng DOJ na ipatutupad pa rin nila ang arrest warrant. Nagbabala rin si Secretary Frederick Vida sa pananagutan ng mga individual na tutulong na makatakas si De La Rosa. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Noong nakarang linggo, umalis sa Senate Protective Custody si De La Rosa matapos ang naging putukan sa Senado. Pinaniniwala ang kasama niya si Senador Robin Hood Padilla. Dahil sa desisyon ng SC at anunsyo ng DOJ, ang ilang minority senators tuloy pinasusuko na si De La Rosa. Ako si Senator Bato de la Rosa, I'm on in his shoes, and I would just go to the authorities. I would present myself because I would defend myself. There's a saying, a flight means guilt. I mean, you keep on hiding, diba? Why don't you just face the music, face the truth? I mean, why are you afraid? We're wasting so much time debating about Senator Bato to surrender him or not. We're talking about the safety, security of the Senate. We're talking about change of leadership again. Oh my goodness, Lord. Ang daming problema ng bayan. Bakit hindi natin unahin yung binoto kami ng minsan nakakahiya eh. Miyembro si De La Rosa ng mayorya at isa sa bumoto para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Kaya nailuklok si Senate President Alan Peter Cayetano. Mahalaga rin ang magiging boto ni De La Rosa bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Sa ngayon, may nakabingbing mosyon si Senador Rodante Marcoleta para payagan ng isang senador na makadulo sa paglilitis via online. Pero tingin ni Senador Ping Lacson, hindi lulusot. At saka maantala kami pagka binago pa namin yung rules on impeachment. Para naman kay Representative Jervil Luistro, lead impeachment prosecutor ng Kamara, mahalagang nasa Senado si De La Rosa habang ginagawa ang paglilitis at ang mismong botohan. If he risks himself to a possible arrest during the change of leadership, he must find stronger reason why he should perform his constitutional duty personally before the impeachment board. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po, hatid ang muka ng balita. At mayan na nga po, idineklara na ng DOJ na fugitive itong si Senator Bato. Anong masasabi niyo dyan, Fatima, Ivan at Kyla? Alam mo, Pastor Jay, I think we'll just to wait and see kung ano yung mangyayari na susunod. No? Dahil yung mga past release na nangyari, lalo na yung sa may Senate. No, nandun na siya when NBI was, well, wala naman talagang hulihin. Pero nakalabas pa rin, no? So, hindi siya na... Maraming nadismaya doon eh. Maraming nadismaya. Yung nakalabas sa Senado. Ako, Fatima. Paps, maikli lang masasabi ko dyan, sana manaig ang hustisya kung ano man yung nasa batas. Sana yun yung mangyari, Paps J. Oo, Kyla. May mic. Gulo-gulo, Paps. Sobrang gulo, no? Kaya nga nung nabanggit ni Senator Erwin, ang daming problema ng bayan. Kawawa talaga yung mga Pilipino. Tayo talaga yung pinaka-apektado, lalo na ang masa kapag yung mga nasa pwesto mismo yung magugulo at talagang pang sariling interes lang yung kanilang mga kanya-kanyang ipinaglalaban. Yun lang, Paps, yung masasabi ko. Okay, maraming salamat mga Mobile Journal.